Okay ba? Ayun o, ganda ng background. So, anyway, andito pa rin tayo. Kailangan ko bang magpakilala? So, my name is Alan and nandito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada, na kung saan it's summer. Ang ganda ng sikat ng araw. Actually, sa sobrang ganda, yung kaninang bench na inuupuan natin, naging mainit na. So, kailangan kong maghanap ng panibagong spot kasi once na matamaan ng sikat ng araw yung noo ko, ay nako, wala na kayong makikita. Ganun siya ka-reflective. Syempre, panibagong araw, panibagong pagkakataon na naman para magkaroon tayo ng masigasig na usapan. Ang ingay nung motor na yon, Harley ata. Nawala ko ng konti. So, anyway, maganda yung concept natin ngayon. Maganda yung pag-uusapan natin. Kasi nga, wala tayong sasayanging oras. Anong point na ang pag-uusapan natin is something na walang kwenta? Right? Dapat meron. Yung may mapupulot tayong somewhat na lesson sa life, relationship, or kahit na saan pa man. So, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng usapang to. But anyway, let's go! So, nandito ako sa isang park and kadalasan sa mga naglalakad, sa mga tao ngayon is mga nag-exercise. Ako lang tong timang na nagbi-video, nagba-vlog, nag-YouTube. So, yes, gusto ko lang i-point out yun. Anong gagawin mo kung yung boyfriend mo or yung girlfriend mo is nag-cheat and then humingi ng second chance? Papatawarin mo ba? Ano yung gagawin mo? Ang ganda namang question yan. Second chance. Kasi nag-cheat? Teka. Kailangan bang pinapatawad? Hindi ko makita yung concept ng chance. Let alone sa mga someone na nag-cheat. May third party yung relasyon. So ngayon, let's say nalaman mo, nakipag-break ka, and then ang nangyari is, syempre devastated kang ganyan, broken heart. Ang sarap makinig ng yung mga sad songs, mga pang-breakup playlist talaga. Ang sarap magmukmuk sa kwarto and then magkulong habang buhay. Yung bang dadamahin mo yung pagiging broken hearted mo 2 weeks later. Naka-receive ka ng text sa ex mo, yung taong nang sira sa relasyon nyo dahil sa pag-cheat nila. Na-receive mo yung text, ang sabi is, sorry, pwede bang humingi ng second chance? Pag-usapan natin, ayusin natin to, and pinagsisisihan ko ano man yung ginawa ko. Pasensya na. Please, mag-reply ka naman. Magre-reply ka ba? I-ignore mo? Bibigyan mo ba ng second chance? Ano yung magiging next move mo after mong ma-receive yun sa isang taong nang durog, nang wasak sa puso mo? Ito yung concept eh. Bakit? Bakit mo kailangang patawarin yung taong, okay, fine, sige, patawarin mo siya. Huwag kang mag-hold ng somewhat na bad feelings, yung bang grudge sa taong to. Hindi, patawarin mo na, 'di ba? Forgive. And you need to forget na din. Yung second chance, isang bagay yung pinatawad mo, yung tao. Pero yung chance na naman papasukin siya sa life mo to the point na may bad track record na nga siya eh. Hindi na nga maayos yung track record niya. Tapos, bibigyan mo pa siya ng chance para pumasok ulit sa life mo, para ulit, para sa akin yung concept na yun, bakit? Diba, bakit? Siya na lang ba yung lalaki sa lugar nyo? Imposible. Alangan namang siya na lang yung babae sa area nyo. Yung concept ng second chance, lalo na sa cheating, ang hirap patawarin nun Siguro it takes some time, right? Pero yung somewhat na papasukin mo ulit siya sa life mo, second chance, okay, date na naman tayo. Diba, after na nga lang nilang mag-cheat sa'yo, it doesn't make sense para sa akin eh. Like, ganun ka ba ka-desperate sa love? Sorry sa term na desperate. Ganun ka ba ka-in love sa taong to na kahit na nag-cheat na siya sa'yo, kahit na binasag niya yung trust mo, okay, isang bagay yun, pinatawad mo siya. Bibigyan mo ulit siya ng second chance. Parang wag na. Kasi lalo na ngayon, parang ang hirap ng magbigay ng second chance. Patawarin mo, syempre, right? Forgive and forget. Ganun dapat yung maging concept natin, lalo na
sa cheating eh. Minsan, sobra natin siyang tinotolerate to the point na, sige, patawarin ko na. Nagdala siya ng roses, o kaya naging sweet na naman siya. May mga circumstances na pwede siguro. Pero meron din yung hindi na talaga. Hindi na siya compatible eh. Hindi na compatible, wag mo nang bigyan pa ng chance. Depende na lang siguro sa tao. Tignan natin yung scenario. Let's say, pinatawad mo siya. So, after a while, tumagal kayo, months, and then years. Tapos, what if? What if inulit na naman niya? So, back to zero ka ulit. Diba? Alam mo na alam mo nang parating na naman doon. Alam mong siguro, somewhat na ugali na ng tao. Yung ganun. So, masisisi mo ba yung sarili mo at the end? Diba yung sabi nga nila na, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Right? So, yung pangalawang beses na nag-cheat yung partner mo sa'yo, hindi na niya kasalanan. Kumbaga, ikaw pinatawad mo, binigyan mo ng second chance. Alam mo nang may concept siyang ganun na pwede siyang mag-cheat sa'yo, nagawa na niya dati, somewhere along the way, kaya niyang ulitin ulit yun. Okay, so kita ba? Yun. Nag-stretching ako ng konti kasi medyo awkward yung position ko. So, ayoko namang magkaroon ako ng stiff muscle mamaya. So, inayos ko yung postura ko, di ba? Anyway, balik tayo sa topic. Let's say sinabi mo sa kanya na, you know what, ganito yung nangyari, right? Ikaw, hindi naman ako yung sumira sa relationship natin, kausapin mo. Hindi na pwede. Di ba? Pinapatawad kita, okay, sincere yung apology mo. Hopefully, na-learn mo na yung lesson mo. Pero hindi na kita bibigyan pa ng chance na pumasok sa life ko, na bumalik tayo sa dati. I cherish those memories with you, especially the positive ones. But at the end, it didn't work out. Patawarin mo siya, hindi dahil sa tao, pero dahil sa'yo. Huwag kang mag-hold ng grudge sa isang tao, right? Kasi bandang huli, ikaw lang din tong nagdadala ng yung bang masakit sa loob, 'di ba? Yung deep inside, okay ka naman hindi ka naman toxic na tao, pero dahil sa may grudge ka sa taong to na nanloko sa'yo, nang cheat sa'yo, so instead na makatulog ka ng payapa sa gabi, siya yung naiisip mo, 'di ba? Humanap ka na lang ng someone na, kasi imposible naman imposible namang hindi ka na makakahanap pa ng panibagong karelasyon, lalo na kung hindi naman ikaw yung problema. Pwedeng hindi ka perfect na boyfriend, girlfriend, right? Pero hindi yun justification na pwede silang mag-cheat sa'yo. Sa akin, be smart and hindi ka mawawalan ng ka-relationship as long as yung bang outgoing ka pa rin na tao. Kasi kung naging sistema mo na is, ay naku, lalaki na naman, ayoko baka mag-cheat na naman siya sa akin. Or every girl na lang na makita mo, ay naku, wag na, baka mag-cheat na naman to sa akin. Magiging playboy na lang ako, playgirl, or hindi na lang makikipag-relationship. Hindi rin maganda yun. Sa akin, maging smart ka when it comes to relationship and be conservative din. Sipin mo rin yung sarili mo. So, ang ganda ng naging topic natin. Actually, may natutunan ako and yun yung may mga pinapatawad. Meron din yung hindi. When it comes to cheating, parang ang bigat na kasalanan yan lalo na sa isang relasyon, 'di ba? Because cheating is always gonna be, it's a choice. They had that choice and they choose to cheat on you, right? They could have said no at any point of time, but no, they went along with it. So hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, see you next time.